my beloved Boss Mike Cervera. Huwag na kayong umasa. O, ano sabi? Pasok. Yan. Okay. O, last question, Secretary Panelo, sa darating na midterm elections, sa mga uupong panibagong mga senador, naniniwala ka ba na mas maraming makakapasok na Duterte allies? Yan. Sagot! Allies na yan, ha? Wala. Malabo. Sinabi ko. Malabo! Kahit si Panelo, malabo. Hindi kumbinsido. Duda. Naniniwala na malabo makapasok yung bata ni Didigunyo. Eto, tandaan nyo. Yan na yung magpapatunay na kokonti lang kayo. Okay na. Yan ho yung katunayan na kokonti lang itong mga DDS na. Sabi ko nga mga kababayan, kung talaga na marami ang mga DDS pa, ipanalo nyo yung mga bata ni Digunyo. Diba? Mga kababayan? Panalo nyo ha. Ito, sabi niya mismo, malabo na raw eh. Sabi, malabo na. Talaga ba? Ulit. Dito. Okay, last question, Secretary Panelo, sa darating na midterm elections, sa mga uupong panibagong mga senador, naniniwala ka ba na mas maraming makakapasok na Duterte allies? Yan, allies na yan, ha? Wala. Malabo. Sinabi ko political. Sabi, wala. Malabo. Malabo! Nakakahiya kayo. Pinagmamayabang ninyo. 32 million kami. Hoy, nasan yung 32 million? Sabi rito, malabo daw. Nakakaya mga kababayan. Kung si Panelo na mismo nagsabi niyan, kaya ba to galing-galingan mo? Yung pag-iyak-iyak, oo. Si Bongo hindi umiiyak, kaya ayun, tignan mo, nakulelat. Naungusan pa ni ba to si Bongo? Bakit mga kababayan? Kitang-kita nyo naman eh. Di ba? Kitang-kita nyo naman eh. Isa pa mga kababayan, ano pa? Mga dahilan. Alam nyo, mulat na ang taong bayan. Alam na ng lahat ang kalakaran. Alam na ang lakad ng mga Duterte na yan. Hindi bobo, mga Pilipino. Lusaw na raw yung 32 million. Kala ko ba marami kayo? 32 million boto ni Sara Duterte? Lahat yung pag bumoto sa mga senador, nako, sigurado panalo. Number 1 hanggang number 12 sila. Lahat. Di ba? Kaso wala, mismo si Panelo. Urong na itlog neto, mga kababayan. Malabo na raw eh. Paano ngayon yan? Ulit nga. Ulit, Okay, last question, Secretary Panelo, sa darating na midterm elections, sa mga uupong panibagong mga senador, naniniwala ka ba na mas maraming makakapasok na Duterte allies? Yan, allies na yan, ha? Wala. Malabo. Sinabi ko political party, midterm election. Wala na. Wala na. Gagalit tuloy si Marit Marina. Huwag niyo masyadong seryoso yung sinasabi ko. Minsan joke ko lang yun. Ito na, mga kababayan. Ayan sabi rito ni Aichang, ngayon lang nagsabi si Panelo na totoo. Totoo. Yan lang. Ito na. Pasok. Ang dahilan, mga kababayan, kung bakit namulat ang taong bayan, ito. Kaya umayaw yung mga yan eh. Umayaw ang taong bayan sa mga Duterte. Wala na silang makuwang taga-suporta. Sentro ng isang grand criminal enterprise, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Yan, dahil sa kompetensya ng droga. Ayon mismo kay Acop, yan ang lumabas sa kanilang investigasyon ha. Hindi galing sa akin. Galing kay Congressman Acop.
Yaan yung nakita nilang resulta sa kahaba-habang ebidensya. Di ba? Kahaba-habang investigasyon nila. Nakita nila yung ebidensya na si Duterte ay ginamit ang EJK para mapuksa yung kanilang mga kakompetensya. Sila talaga ang drug lord sa bansa. Di ba mga kababayan? Kita nyo? Minanipula ni Duterte lahat yan para kumita sa droga na sinasabing ayaw niya. Tandaan nyo, sinabi rin ni Kapersi, yung sinasabi ni Duterte ay kabaliktaran sa katotohanan. Kaya kapag sinabi niyang pula, puti yan. Kapag sinabi niyang ayaw niya, gusto niya yan. Kapag sinabi niya sa inyo, ayaw kong mangyari to, nako, siya gagawa niyan. Ganon. Hindi niyo mag-gets yun, sige, tuloy. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa kasi uto-uto naman talaga yung mga DDS Uto-uto, maraming uto-uto. Tayo, mauuto ba niyan ni Digong? Bakit? Ginagamit natin ang ating utak. Utak! Kung kininayaw, gamitin yung utak yaw. Munang kayo aming gamingkat. Di ba? Di ba? Munang kayo aming. Hindi nyo magets, hindi nyo maintindihan yung mga bagay-bagay. Masyado kayong makikitid ang ulo. Utak, sorry. Di ba? Huwag nyo sabing mas matalino pa kayo rito. Kay Congressman Akop. Naging PNP chief to. Tandaan nyo, general yan. Di ba? Sabi, masakit yun Masakit yun. Tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa nauto ang taong bayan, hindi kami. Kasama ba kayo? Oy! Press 1 sa mga hindi kasama sa nauto ni Digong. Press 1! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? So huwag nyo sasabihin lahat ng taong bayan. Ang nauto lang yan, yung mga uto-uto na talaga. Sinilang na uto-uto yung mga yan. Tandaan nyo, mga kababayan. Diba? Sino? Yung mga DDS lang talaga. Ulitin natin dito, maganda rito Game. Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Kita nyo mga kababayan, grabe. Grabe mga kababayan, ibang klase. Diba? Ginamit ang war on drugs para proteksyonan at maproteksyonan yung kanilang negosyong droga sa pangunguna ni Digong, Michael Yang, at si Pulong, at iba pa, ni Bato, ni Bongo. Hindi nyo magets Hindi talaga magigets ng mga yan. Ulitin ko lang para mas maunawaan ninyo. Pasok. Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Nako, Maribek Medina, hindi ako nauto niyan. Kung friend ko kayo sa FB, 2016 pa lang, binabanatan ko na yan. Kaya lang sa mga comment section at pa-post-post lang. Never ako. Boboto sa tulad ni Digunyo, tandaan nyo. Baka kayo na yung mga nakakalabang ko noon sa mga comment section. Tandaan nyo yan mga kababayan, never nakaaway ko pa. Yung pamangkin ni Digunyo. Bakit? Yung pamangkin ni Digunyo, kaibigan ko, kumari ko. Hindi nyo alam, no? Hindi nyo, naku mga kababayan.
Paano naman ako boboto sa ganyan? Diba? Kung alam mo na itong si Digonyo hindi marunong magsabi ng totoo. Ulitin natin. Tandaan nyo yan ha, sinabi ko, never po akong sumuporta dyan. Tuloy. Ulitin natin. Pasok. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Kita nyo mga kababayan, grabe. Mahirap mag-comment noon kay Digong. Naku, sinabi nyo pa. Sabi ko sa inyo Oo, merong ano yung mga yan. Ang banat yung mga yan. Adik. Ganun pa rin hanggang ngayon. Yung kanilang naratibo kapag kumontra ka sa mga Duterte, adik tawag sa'yo. Diba? Kundi ba naman mga mangmang talaga? Ang bababaw ng mga pag-iisip nila. Pag kumontra ka sa Duterte, adik ka na. Pag tinignan mo yung itsura, ng gigitata. Pag tinabi mo sa mukha ko, nagiging basura. Tapos tatawaging adik ka. Kita nyo, sila pa may gana. Tumawag ng adik. Oo. Putik na yan, nung nakita ko yung mga itsura. Yung mga nagko-comment dito. Itsura ha? Abay, mukhang isang buwan nang hindi natutulog Tapos tatawagin nyo, adik ko? Sabagay, ganun talaga sila. Diba? Miriam Santiago ko nun, tandaan nyo. Ang vice-presidente ko, wala nang iba, kundi si Pangulong Bongbong. Diba? Yun yun. Kalma. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ulitin natin. Alam nyo kung bakit ko inuulit-ulit tong mga ganitong pagkakataon, mga kababayan. Kasi po, kailangan mapanood ng mga mangmang, yung mga naniniwala pa rin kay Duterte. Kahit na maliwanag na ang ebidensya patunay na talagang si Digong, mga kababayan, winalangya niya ang bayan. Diba? Winalangya ni Digong ng mga Duterte. Winalangya ito. Itong bayan na to. Tuloy. Kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa... Kita nyo, nauto kayo? Sabi yan mismo ni Congressman Acop. Ngayon, kung mas matalino kayo kay Acop, pumunta kayo ng Kongreso, magpresenta kayo doon sa Quadcom. Sabihin nyo, magtitistigo po ako na talagang etong si Digong ay mabuting tao. Ganon. Tapos pangatwiranan nyo. Sabihin nyo doon sa Quadcom, yung katwiran ninyo. Di ba pag kontra kay Digong, sasabihin nyo, adik ka no? O sabihin nyo kay Acop, Congressman, adik ka no? Ganon. Ganon ha? Tinuturuan ko na kayo para may eksena pa rin kayo. Kasi wala nang maniniwala sa inyo. Ultimo siguro mga anak ninyo, mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan nyo, abay kinakahiya na kayo. Kinakahiya na kayo. Sige tuloy. Plataporma ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na pinakyaw ni Digong lahat yung kasamaan na yan, mga kababayan. Pinakyaw ni Digong. Sabi rito, idol ko si Acop. Di ba? Pinakyaw ni Digong. Lahat ng kasamaan, mga kababayan. Ulitin natin. Umpisa hanggang dulo. Panoorin nyo. Nasa umano'y sentro ng isang grand criminal enterprise si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Sino ba pangunahing katauhan niya dyan? Yung anak niya, si Pulong, si Michael Yang, si Bato, si Bongo.
Putik na yan, oh. Oh, sige, tuloy. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa plataporma ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Nako! Pacquiao lahat talaga. Inubos ni Digong ang kasamaan. Kita nyo mga kababayan, dahil sa plataforma na ganyan, nagawa-gawa niya lang, pinatay pa ang libo-libong mamamayan. Tandaan nyo yan. Yun ang masakit dyan. Pinatay yung marami nating kababayang Pilipino. Di po ba? Okay lang sana kung yung mga in-check na kalaban nila, saan? Sa kanilang negosyo na droga. Di ba? Oh. Ganon eh, mga kababayan, masakit talaga ang katotohanan, ano? Kikita nyo yung ulo? Itong dalawa na to, yung ulo nito, nandito nakalitaw, oh. Pag pinalit nyo yung ulo ni Bato sa ulo ni Bongo, ano kaya itsura? Ano? Ay, grabe. O, sige, tuloy. Pinakyaw. Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay sa testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa, tulad ni na Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nako po! Kaya nga ba hindi na maboto si Bongo? Oo, di po ba? Oh, ayan ha mga kababayan. Yung mga nakaupo mismo, ang pasimuno ng illegal na droga, illegal na sugal, nako, patayan. Mga kababayan ko. Kaya pagka nawala ako, alam nyo na, ha? Pag nawala, Lord, wag muna. Wag muna. Oo. Pero tandaan nyo, handa na ako. Maniwala kayo sa akin. Ano man ang mangyari sa akin, handa na ako. Oo. Basta sa laban para sa bayan. Oo. Basta laban para sa katotohanan, handa na ako. Oo, tandaan nyo yan. Hindi ko ito ang pangunahin na pinagkakakitaan yung pagbablog ko. Alam nyo yan, hindi ito. Pero dahil sa gusto kong gawin, yung alam ko na alam kong kaya kong gawin. Tandaan nyo. Ayokong tawagin nyo ako yung pinakawalang kwentang tao. Kung alam nyo naman, alam ko naman sa sarili ko na may magagawa ako. Oh, alam nyo yan, na may magagawa ako. Kaya ginawa ko. Di ba? Oh. Kaya mga kababayan, itong laban na to hindi basta-basta dinadaan ko lang sa kakeng ko yan. Pero may packs yan. Oo, packs. Oh, packs, ganun. Oo, di ba? Hilig ni ano yun? Hilig ni Pax Q. Grabe, no? Talagang damay-damay dito, mga kababayan, no? Oh, ulitin natin uli para maintindihan nila. Nasa umano'y sentro ng isang grand criminal enterprise si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa plataporma ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay sa testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa. No, nakaupo mismo sa gobyerno ang nagpalaganap ng droga. Mga kababayan, ganyang kademonyo itong mga ito, mga kababayan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit tayo ay solido na sumusuporta kay Pangulo. Hindi porke loyalista, mga kababayan. Dapat doon lang tayo lagi sa tama. Di ba? At tama, mga kababayan, na hindi na dapat mangyari na maagaw netong mga ito. Ang kapangyarihan. Kasi kapag naagaw na naman nila ang kapangyarihan, sigurado marami na namang titimbuang. Malamang, baka kasama na naman ako dyan.
Pero kung sakaling mangyari yon, maagaw nilang kapangyarihan. Nako, ako'y mangingibang bansa. Naka-ready na ang aking dokumento. Doon ako magngangawa at itutuloy ang laban na to. Ganon. Ewan ko lang sa mga kasama ko na talagang nagsasakripisyo. Yung mga vlogger na mga kasama ko rito, nakasama nating lumalaban para ipaliwanag ang lahat ng yan, mga kababayan. Baka naman pwede, suportahan. Di ba? Mga kababayan. Oo, pupunta ako ng Texas nung nakaraan, pumunta ako. Hindi tayo nagkita. Di ba? Ampunin nyo ako ha. Sino aampun sa akin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapabigat. Magaling ako maglinis ng CR. Ayoko sa Hong Kong. Delikado dyan, Margo siguro doon na muna ako sa Amerika. O kaya doon sa Netherlands. Ano? Ito na si Calvo. Bakit? Bakit? Ito mga ito. Extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay sa testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa, tulad ni na Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nangako si Akop na hindi titigil ang komite sa pagsisiyasat sa isyong ito at magsusulong ng mga reforma upang di na maulit ang ganitong pang-aabuso. Yan po ang pahayag ni Congressman Akop. Diba? Yan ho, mga kababayan. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Hindi bobo to si Congressman Akop para hindi makita lahat ang mga patunay, ang mga ebidensya na nilahad. Ano po, mga kababayan? Hindi ho bobo yan. Matalinong tao yan. Sa pagtatanong na lang. Di ba?